Dear Charot, isinulat ko ang liham na ito dahil kung ibahagi ang aking storya kung bakit at paano ako naging doktor. Marami ang nagsasabi na ang pagiging doktor daw ay mahirap. Di ko may pagkakaila yun. Sinasabi rin nila na ang pagiging doktor ay para lang daw sa mga may pera at may kaya. Dito naman ako hindi sumasang-ayon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang anak ng isang magsasaka at labandera ay makakapagtapos ng medisina? May mga pagkakataong sinusubok tayo ng madaling sistema ng ating lipunan. Ilan sa atin ang nagpupumiglas sa baluktot na kalakaran at kahirapan, ngunit mas marami ang yumuyukod sa nakagisnang kultura, pero may ibang lumalaban para sa kani-kaninang pangarap. Ngayong umaga, ibabahagi ko ang kauna-unahang Dagupeño Top Notcher sa Physician Licensure Examination at nagwagi bilang Most Outstanding Physician of the Philippines. Ang kwento ng kanyang tagumpay sa pakikibaka, makamit lang ang mithiin niya sa buhay. Ating saksihan ang buhay ng isang doktor na galing sa hirap pero nagsumikap upang matugunan ang pangarap sa kabila ng pandemya. Once again, let us all congratulate the most influential doctor in this area. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Ako ay lubusang nagagalak dahil hindi ko lamang ito tagumpay, ngunit tagumpay ng ating propesyon bilang mga doktor ng bayan. Lubos po akong nagpapasalamat sa aking pamilya, sa kanilang pagmamahal na ibinigay sa akin, sa aking mga guro, residents at upper class, maraming salamat. Sa aking mga kaibigan, sa kanilang pagbibigay ng support system, ang kanilang mga hindi pagsawang pagbibigay ng inspirasyon, dahil sa kanila ay nabuo ako bilang isang doktor. Dok. Maaari po ba namin kayo interview ngayon? Ay, sige, walang problema. Sige lang po. Set up ko lang po naman. Sige po, ready. Ano po ang naging inspirasyon niyo? Bakit po kayo naging isang doktor? Sa totoo lang, marami akong naging inspirasyon eh. Para makatulong sa aking pamilya, para makatulong sa aking bayan. Mahirap lang kami. Pero nagpatuloy ako magsumikap para makapunta ako sa karoroonan ko ngayon. Ano naman po ang mga naging hadlang or maiko-consideran yung pinakamahirap na parte ng pagiging isang doktor? Siguro ang pinakamahirap sa pagiging parte ng bilang doktor ay marami, pero nung nagsimula kasi ako ng medicine, doon nagkaroon ng pandemya eh. Nagka-love life na po ba kayo? Or Secret? kung single po ba kayo? Secret? Secret po. Secret. Okay. Secret? Sige po. Thank you po. Sige, yun po. Ako ay nakapagtapos ng nursing. Noong umpisa pa lang, pumasok sa isipan ko na baka pwede ako maging doktor. Ngunit dahil namatay ang aking ina noong ako ay high school pa lamang, naiwan kami ng aking amang kapatid. Ipinagpaliban ko muna itong pangarap na ito. Noong ako ay nakapagtapos, ako ay naghanap agad ng trabaho para makakuha ng experience bilang nurse. Kung papalarin ay makapag-abroad para sa aking pamilya. Ako ay may 3 taon na experience bilang nurse sa isang pampublikong hospital dito sa aming probinsya. At dahil tingin ko sapat na ito, ako ay nagsimulang mag-apply sa amin. Education officials say it's a learning process for everyone. Hindi lang sila nag-iisa. A good number of our teachers have that problem. Aside from gadgets, teachers are also spending more on communication.
Sinabi ko sa sarili ko, eto na ba yung sign na hinihiling ko? Mag-doktor na lang kaya ako? Ipagpatuloy ko na ba yung pangarap ko? Oh anak, malapit ka na magkolehiyo ha. Napag-isipan mo na ba kung anong kurso ang gusto mong kunin? Ma, gusto ko maging doktor. Para pag nagkasakit kayo ni tatay, meron maggagamot sa inyo. Tsaka para pag may konsultasyon at mga gamot, makakamura tayo. Sige lang anak, kahit wala tayong pera, susuportahan ka namin ng tatay mo. Hanggat sa makakaya namin. Mabuti yan anak, tara kain na. Bago ako makapagtapos ng high school, nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ina. Siya ay tinakbo sa hospital ngunit hindi na siya nakaabot. Lubusan akong nanlumo sa sakit at bighati. Hindi man lang masasaksihan ng aking ina na ako ay magiging ganap na doktor balang araw. Good morning po, Dean. Yes po. Why do you want to become a doctor? Gusto ko po maging doktor balang araw para po makatulong sa aking bayan at para sa pamilya ko po. Why did you choose LNU to be your school for medicine? Pinili ko po ang LNU kasi sa tingin ko po ito po ang makakapagbigay ng mabuting edukasyon para po sa akin. And what are your thoughts about cheating? Hindi po ako sang-ayon po sa pangdaraya kasi po eventually in the long run ikaw din pong malalagot at paano din mo ma-handle po ang mga pasyente mo kung nag-cheat ka lang po nung college. Thank you for your time today. The office will contact you for further details regarding your enrollment. Sa kabila ng mabuting balita na ako ay makakapag-aral ng medisina, mapait ang aking dinanas nung ako ay nag-umpisa sa aking pag-aaral. Wala kaming gaanong kalaking pera at nagkaroon ng pandemya. Kailangan daw ng mga gadgets tulad ng laptop, smartphone, wifi at kung ano-ano pa dahil nga daw online classes. Iba pa ang gastusin para sa libro dahil hindi ka makapunta ng library. Ayan. Oh, saan ka pupunta anak? Punta lang sa computer shop tayo. Gagawin lang. Bye guys. Tao po. Come in. Pasok. Can I can ang la or on this jewelry of my late wife. I can give 30,000 for this one. 50,000 only? I bought it for 50,000. I was too old and it's broken, so I can give 30,000. Hello, good morning, my dear students. How is everyone? Morning, Can you hear me? Morning, Hello.
Mari, Ray, hello. Okay, so for today, we'll have a brief orientation, but first, welcome to Lyceum Northwestern University Francisco Q. Duque College of Medicine. I hope everyone is well and okay. Just a few reminders to each and every one of you. You must have a strong internet connection. The college is not responsible for your poor connectivity. You should have at least 5 Mbps speed and 2 gadgets. Also, you should always attend your online classes. If there's sudden power interruption, Doc. You should be prepared for it. Do you get me? Hello? Ano po ba, Doc? Okay, thank you po. I want to wish you all good luck, and I hope to see you soon when we have face-to-face classes. Now go, do not loiter around. Thank you. Yes po, Doc. Yes, Doc. Doc. Yes, Doc. Nak, pwede po kukuha yung chinelas ko dyan? Sige po tayo, sakit lang. Tapusin ko lang itong ginawa. Okay. Kuya! Ikaw muna maghugas ngayon ng pinggan. Kasi di ka pa tapos gumatakas ka pa sa gawain bahay mo. Ay kuya, nakita ba yung charger? Kuhamin na. Ay, nakakamiss naman yung totoong classroom. Di ako makafocus dito sa binabasa ko. May mga inuutos. Mga kailangan gawin sa bahay. Ay. Bakit ganito mga nakukuha ko? Lagi naman ako nag-aaral. Halos di na nga ako natutulog para lang maihabol mga backlogs tsaka readings ko. Ano pa ba kailangan kong gawin? Umpisa pa lang, nahihirapan na ako. Tutuloy ko pa ba ito? Mag-drop na kaya ako? Tutal, wala pa sa kalahati ng SEM. Good morning, future doctors. I hope all is well with everyone. So, can we start our reporting now? Okay, so are the group reporters ready? So, just a reminder, if you are going to report, kindly turn on your cameras. Okay, thank you. Reporting na naman. Di na nakikinig, tapos biglang nag-open cam si girl. Good morning, everyone. Good morning, doctor. Good morning, future doctors. So we are the group 5 and we are going to present about the cell. So that's all for today. Thank you for listening, doctor. Thank you for listening, future doctors. That's all. Good afternoon, everyone. Good afternoon, doctor. Good afternoon, future doctors. So we are the group 5 and we are going to present the phosphoinositide cascade, or also known as the phosphoinositide signal transduction pathway, and it is also known as the 7TM receptors or decoupled receptors and
Wow, that was a wonderful report. So thank you for that. So before I will dismiss you, I would just like to say that I know that each and every one of you is struggling, especially that we are having classes online. Just remember to keep on pushing until you reach for your dreams. I don't give up so easily because this is only the beginning, and I believe that you are all capable and going to be the best doctor soon after you graduate. So feel free to message me or any of our faculty if you have any concerns. So that's all for today. So keep safe and healthy, everyone. Thank you. Okay, now I will be announcing the Dean's Lister for academic year 2020 to 2021. So who will be the top one in this year, in your year? So congratulations to our top one, Mr. Edric De Vera. Wow! So I hope everyone will do your best for the succeeding semesters. So it's okay if you didn't get the chance to be in the top. So just do your best and you will be a great doctor in the future. So thank you, students. Hey girl! What's the plan regarding our assignment? Let me think. I have a bright idea. Let's ask Mr. Brightboy, you know, the top one. I heard he's mabait naman and masipag. Maybe he can do our assignments as well. Or really? I like that. Okay, you'll ask him na lang. No, okay, sige. Hey, is this the site of Mr. Brightboy? He's so amazing, I love it. I know, right? He's so great, diba? Like, OMG, mapaperfect na natin yung assignments and zero effort tayo. Nakatuwa. So let's pass it na. Diba? Yeah, let's pass na. I'm so excited. Like, OMG. Huwag ka nang malungkot dyan. Talalilibre na lang kita ng ice cream sa McDo. Nalulungkot ako kasi hindi pwede mawala sa akin tong scholarship na to. Ito lang yung chance ko para maging doktor ako. Para makatulong sa pamilya ko. Para sa bayan. Ay, huwag kang ganyan. Alam mo, laki ng tiwala ko sa'yo. Hindi mo mawala yung scholarship mo. Tsaka, next time na hihingi na naman sila na assignment sa'yo, huwag mo na silang bigyan. Masyado ka kasing mabait eh. Signan mo, pati ako, napafall sa'yo. Ha? Ha? Wala yun. Tara, kunin ko na yung ice cream. Lahat ng tao sa daigdig ay may iba't ibang pangarap. Mga mitin, karanasan, pag-uugali, at prinsipyo sa buhay. Ang buhay na ibinayaya ng Diyos sa tao ay nasa puso, at ang diwa ay siyang nag-iisip sa lahat ng gagawin ng tao. At ito ang magbibigay ng pagkakataon na baluktutin ang tadhana.
Maraming bagay ang nangyayari sa atin na hindi natin inaasahan. Sa totoo lang, at siguro alam naman ng iba sa inyo, hindi ko naman talaga inasahan na ako magiging first placer sa PLE 2025. Sino nga bang mag-iisip ng isang maliit, mahiyain, at tahimik na katulad ko ang makakamit ng lahat ng inaasam ng lahat ng doktor? Pero nandito na tayo. Ito ang bunga ng ating pagpupursige. Kung sino man tayo ngayon at kung ano man ang naaabot natin ay bunga ng dalawang bagay. Una, mga desisyon buong malay nating ginagawa. At pangalawa, mga pagkakataon na hindi natin inaakalang makakapagbabago pala ng ating mga buhay. Pagpili, pagpapasya, pagtataya. Anong gusto mo pag maging paglaki mo? Doktor! Manggagamot! Marahil marami sa atin ang ganyan ang sagot nung bata pa tayo. Childhood dream kumbaga. Marami sa atin ang noon pa may pinangarap na makapagmarcha sa entablado at nang madagdagan ang dalawang letrang pangalan. MD. At gaya na rin ng mga rason natin noon para makapagpagaling ng may sakit. Grabe, ito na yun. Pero sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, hindi ko naman talaga pinangarap maging doktor. Noon, siguro dahil wala ko ganong exposure sa mga doktor nung bata pa ako. Gusto ko maging scientist, astronaut, guro, basta hindi pa sumagi noon ang pagiging doktor. Kaya't noong mga panahong litong-lito ako, sa dami ng mga oportunidad na pwede akong maging, ay namili na lang ako sa kurso sa tingin ko ay makakapagpalabas ng aking potensyal. At doon ako namulat sa iba't ibang mukha ng kalusugan. Doon ko nakita ang interes ko. Doon ko naramdaman ang sarap ng pagtulong sa ibang tao. Gayon na rin kung kahit pinagpasyahan kung magmedisina ako at pumasok sa LNU kahit man mahirap ang aming buhay. Let me encourage you. No matter what happens in your life, never let anyone steal your dreams from you. You have to fight for it, and when you fight for it, you have to go for it. Keep in mind na huwag kang sumuko sa pag-abot ng mga dreams mo dahil winners are those who never quit, quitters never win. Dito nagtatapos ang napakagandang kwento ng isang doktor na ginawang posible ang kanyang mga pangarap sa kabila ng hirap. Naway maging inspirasyon ito para sa lahat, hindi lamang sa mga may balak na maging doktor, ngunit sa lahat ng tao na may gustong marating sa kanilang buhay. Ito po si Charot Santos na nagpapaalala na ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.